Hi, Scorpio. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus Love Reading muli para sa sign ng Scorpio. Kunin nyo lamang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na video ang siyang makakarelate tayo. Kaya subscribe lamang po tayo para maabutan natin ang pag-upload ng bagong video. Pero naniniwala rin naman ako na meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. At maaaring iyon ay sa isang card lamang na meron tayong makukuha ang mensahe. Maaari din naman sa oracle card na makukuha natin sa dulo ng reading. Okay, Scorpio, speaking your truth. Very honest ang peg ni ano ngayon. It's a Aries season na. So, Aries, very fierce energies ang umiikot around. So, may tapang si Scorpio to speak his or her mind ngayon. Maaring drained na o pagod na si Scorpio sa mga ganap sa bahay. Maaaring overwork si Scorpio sa bahay, masyadong maraming ginagawa at hindi nakakaramdam ng kumbaga cooperation o tulong mula sa kanyang partner. So, mamimili na si Scorpio at parang gusto niya nang i-achieve ang work-life balance. Scorpio, gusto mo na ng work-life balance. Maaari yung iba sa inyo kino-consider na mag-resign na, mag full-time housewife o house husband na lang. At ito ang panahon na i-assert mo na o i-express o sasabihin mo na sa kinauukulan na ito ang gusto mo mangyari sa buhay mo. Ang yokai na ito, dito ay yokai tarot deck. Ang yokai ay mga, kumbaga, mystical or supernatural creatures, mga diwata, ganyan, engkanto, ganyan, sa Japanese culture. So, ang yokai na ito, she breathes this air na, alam mo yun, yung presence niya, very powerful pagdating sa isang lugar. Sasabihin niya kung ano yung nasa utak niya, sasabihin niya kung ano yung nasa uh, nararamdaman niya ng walang pag-aalinlangan. So, ito ang enerhiya na mukhang nakukuha ko sa Scorpio. Maaari din na ikaw ay nasa relasyon sa isang air sign. Libra, Gemini, Aquarius. Pero malakas ang kutob ko na ikaw ito. Ito ang enerhiya ni Scorpio ngayon. Pagod na siya. Hindi niya na masimulan yung mga gusto niyang simulan sa buhay niya at parang kinakailangan niyang patunayan pa yung sarili niya sa mga tao sa paligid at napapagod na siya doon sa pwede na hindi napapagod eh. Hindi lang yun talaga yung trip niya. At ayaw niya na ginaganon siya ng iba. Kaya sasabihin niya na kung ano yung nasa loob niya. Maaari din na hindi mo totally gagawin yun. Maaaring ikaw ay hindi pa ganun kalakas ang loob para sabihin ang nasa iyong saloobin. Pero hindi mo man sabihin ito, nasa utak mo siya at pinaplano mo siguro na kung paano ito sasabihin. Maraming na kaligtaan o hindi na natanggap ng mga oportunidad ang dumating kay Scorpio dahil merong isang bagay sa buhay niya na, for the lack of a better term, naging pabigat. Naging balakid, kumbaga, sa mga gustong mangyari ni Scorpio sa buhay niya. Maaaring ito ay hindi mo ini-express, hindi mo sinasabi sa partner mo, pero nararamdaman ng partner mo na there's something wrong. At hindi naman din nila alam kung paano ka tutulungan. Maaaring hindi mo ito sinasabi sa kanila. For the longest time, kinikimkim mo, makimkim ka, Scorpio. So, iindahin mo na lang siya. O, may panibagong queen dito, Nekomusume, the cat lady. Maaaring ikaw din to, pero dahil nauna ang Queen of Swords dito, merong isang tao na very fierce ang energy around you. Pwedeng, sister-in-law. Pwede din na ate mo. Pwede din na mother-in-law mo. Not necessarily babae, pero ang enerhiya ng taong to ay masyadong malakas, matapang. Aries, Leo, Sagittarius. Not necessarily yung mga sign na yon, pero maaaring isa sa mga sign na yon. Ibang tao to na nasa paligid mo na nag iimpluwensya sa mga kinikilos o nag iimpluwensya. Pwedeng siya yung pabigat na sinasabi ko kanina. Pwede din na influential siya dun sa, yung may energy siya na sobrang lakas para sa'yo. She's just too much. Alam mo yung tao na parang too much. Hindi mo alam kung basta mabigat siya sa pakiramdam.
Hindi nega pero parang overpower. Masyadong malakas yung dating niya na hindi ka makahinga sa lakas ng dating niya. Alam mo yon. So, pwede din na kaibigan mo to, pero I feel like malapit to sa buhay mo in a sense na family, part of the family siya. Not necessarily part na kapatid mo, ganyan. So, pwede ngang in-law mo siya. Um, wala siyang ginagawang masama, alam mo yon. Pero, it's just too much. Yung presensya niya sa buhay mo, it's just too much. Ang enerhiya ng taong yan, alam niya kung ano yung gusto niya. She is the queen of the household. Well, queen ka rin naman, pero it's more of yung talino mo ginagamit mo sa tama. Alam mo kung kailan ka, hindi ko sinasabi na hindi niya ginagamit yung talino niya sa tama. Nauunahan lang madalas ng passion, nauunahan lang madalas ng salita, nauunahan lang minsan ng dominance ng kanyang personalidad. Kaya medyo too much siya. So, maaari din na yung tao na yan, you're trying to prove yung iba sa inyo, siguro bagong kasal, bagong live-in lang, may bagong anak, so ngayon pa lang kayo nagkasama sa bahay, at you find yourself trying to prove yourself, trying to prove your worth sa tao na to, o sa pamilya mo, sa pamilya ng partner mo. At everything is just too much for you. Sobrang hindi siya yung energy na napipick up ko, hindi siya yung bigat, pero nahihirapan ka na, kailangan mo ng, hindi mo na kaya. Not necessarily mabigat, pero it's more of hindi mo na siya ma-handle, at baka mabaliw ka, alam mo yun, mabaliw ka, alam mong kaya mo siya pero alam mo yun, baka mabaliw ka kung hahayaan mo lang na mag-exist pa sila around you. Oh, Three of Swords. Hala, yung iba naman sa inyo, pwede na ito yung partner mo mismo. Maaaring you are in a same sex partnership. Parehas kayong babae. Queen at queen. Basta yung dalawang queen na yan, medyo hindi sila may pagkakasunduan. Maaaring itong queen na to, yung malakas ang dating, siya ang magkukos ng heartbreak sa inyo. Pwede din na kabaliktaran, ikaw ang magkukos ng heartbreak sa taong to kasi siya yung tipo ng tao na puro parang pasugod palagi. Pwedeng masalita, charming siya magsalita, pasugod palagi, fierce ang kanyang energy. Ikaw naman hindi ka mahihirit ng mabigat o hindi ka hihirit ng big words baga. Hindi ka hihirit ng big words until you think it's the right time. So, ito kumbaga, kung sa communication, siya yung mas nagi. Ikaw naman yung mas reason. Ikaw yung voice of reason ng taong to. Pero for some reason, merong masyado ng maraming ganap at gusto mo nang mag-let go ng mga hindi na nagwo-work sa'yo sa buhay mo. Pwedeng yung relationship mo dito sa taong to, hindi na nagwo-work. O pwede din naman, merong isang sitwasyon na magkukos ng isang malupit na heartache. At ang heartache na yon hindi mo mapapatawad. Bibitawan mo na siya dahil sa heartache na yon. Doesn't have to be future. Pwedeng in the past, naungkat na heartache. Hindi mo pa pala nahihil yun. Kaya, ah, hindi mo pa siya inaaksyonan anytime soon. Mukhang this month, April, lalo na Aries season, fast moving at fierce ang mga enerhiya ng mga tao. Very courageous, very uh, action-oriented ang Aries. Mahilig gumawa ng aksyon, minsan padalos-dalos, yung shadow side nun, padalos-dalos, pero hindi sila magdadalawang isip, malakas ang loob nila, confident sila na i-pursue yung isang bagay na naisip nila. Yan ang energy ng Aries. So mukhang dahil sa Aries season ngayon, maaaring mamamaster mo na ang lakas ng loob. Yung mga bagay na hindi mo ina-express dati, ngayon ma-express mo na yung mga bagay na pinagpaplanuhan mo dati, mukhang ngayon ang tamang pagkakataon o magkakaroon ka ng parang epiphany moment. Mabigla ka magigising na parang marirealize mo na, shit, kailangan ko na palang gawin to. At gagawin mo na. May lakas ng loob na magaganap. Ang pagbabawas na mangyayari sa buhay mo, ito yung work-life balance. Ito yung matagal mo na sigurong aim. Yun nga, yung iba sa inyo siguro gusto na maging housewife, house husband, mag-focus sa pamilya, mag-resign sa trabaho. Uh, ma, 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 ma,
anong tawag diyan, ma-master mo na yung courage para finally magbawas ng something, kung ano man yung pabigat na yan. Hindi pabigat yung tamang term eh, kasi hindi ko siya nararamdaman as pabigat. It's more of mamimili ka lang ng focus mo. Hindi naman sa mabigat. Kung halimbawa, trabaho to at home life, yung dalawa mong ginajuggle, yung dalawa mong pinagpapipilian. Hindi naman sa, halimbawa, gusto mo na mag-resign, yung iba sa inyo gusto na mag-resign sa trabaho para makapag-focus sa bahay. Hindi naman sa pabigat yung trabaho. It's just that gusto mo lang mag-focus na sa bahay. Ganon. Merong dalawang conflicting na aspeto ng buhay mo na somehow nahihirapan ka ng i-juggle. And for the longest time, ina-analyze mo, iniisip mo paano ka makakalagpas dun, paano mo sila mapagsasabay, siguro nung una yun yung iniisip mo. So ngayon, medyo may hinihintay ka pang konti. Tinatry mo pang pag-isipan o tinatry mo pang i-weigh yung mga options o pwede din na na-weigh mo na yung options at yun na nga, yung sinabi ko kanina, magkakaroon ka ng lakas ng loob. Hindi ka nawawala ng pag-asa kahit pa may na-miss ka mga oportunidad dati o pwede din na kung itong heartache na 'to ay nangyari sa nakaraan, hindi ka nawawalan ng pag-asa na alam mo yun, nananatiling positibo si Scorpio sa mga ganap. Ang yung stand card dito, gitnang-gitna, napakagandang makita ito kasi positivity to, radiance. Seeing the bright side of a situation. And ito din ay omen o ito din ay tanda o simbolo na merong magandang parating sa buhay mo. Maaaring meron kang na-miss out, meron ka siguro na gustong simulan dati, maaari kasing business 'to, na hindi mo nag-fail o kaya na-reject ka, ganyan, hindi mo nasimulan. So, na-miss mo yung oportunidad na yun, no? Pero at this time, para siyang blessing in disguise kasi na-miss mo yun, na-reject ka or nag-fail ka dun sa business plan na yun. Pero ngayon, ito ay isang simbolo o parang good sign. Sign ito na parang nire-redirect ka lang ni universe sa deserve mo na deserve na offer sa'yo. So, kung halimbawa, offer yun of halimbawa, idea yun of, business idea yun, yung nag-fail ka dati, ngayon, ma-offeran ka ng something. Pwede din naman na, halimbawa, na-reject ka sa isang relationship, at ngayon darating yung tao na nararapat para sa'yo. Um, yung iba naman sa inyo na merong, halimbawa, single ka, maglalakas loob ka ng sabihin sa tao na yon, mag-propose, pwedeng ganon. Maglalakas ng loob ka na, finally, na lumevel up. Marang mahaba sigurong panahon ng hinintay mo pa bago ka makapagdesisyon, pero mukhang tapos na ang paghihintay at gagawa na ng paraan para isakatuparan yung mga noon pa mang gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi puwede din kasi na ano mo, love reading 'to, pero puwede din kasi na, yung love life mare-realize mo, yung iba siguro sa inyo, mare-realize mo na kanina 'di ba sabi ko career yung ile-let go mo para mag-focus sa bahay. Puwede din kasi na love reading 'to, pero yung love life mo yung mare-realize mo na hindi mo pala siya kayang pagsabayin dun sa iba pang mga bagay na gusto mong gawin pa sa buhay mo, like yung pangarap mo. Ako naniniwala talaga akong kayang pagsabayin, pero maaaring yung iba sa inyo, iba-iba naman tayo ng kwento, maaaring yung iba sa inyo talaga hindi na gano'n ka, ah, hindi na makahinga sa dami ng juggle sa buhay. So, maganda na pangitain ng Nine of Coins dito. A feeling of abundance, a feeling of not negotiating your worth. Siguro for the longest time, you've been trying to prove yourself. Yun nga, halimbawa sa mga in-laws mo, sa mga kabarkada ng kaibigan mo, pero parang tapos na ako dun, graduate na ako dun. May realization na parang ayoko nang magpanggap, ayoko nang i-prove pa yung sarili ko. Pagod na ako na trying to pretend. Maaaring iba sa inyo nagpe-pretend. So, you will face the truth and say the truth to people. Yung truth na yan, maaaring may consequences yan. Yun nga, may kinakailangan ka isakripisyo, may kinakailangan ka i-let go. Pero itong panahon na to, lalo na Aries season, mukhang maka-harness mo yung energy ng Aries season na very straightforward, malakas ang loob, matapang, confident.
ma-earn mo o ma-channel mo yung lakas ng loob para mag-let go na ng mga bagay na hindi na nagsuserve sa'yo. At iyon ay magdudulot ng positibong path para sa'yo. Marami kang na-miss noon at dumaan ka sa heartache at maraming pagkakataon na kinakailangan mong patunayan yung sarili mo sa mga tao na parang ayaw sa'yo kahit anong gawin mo. Pero, alam mo yun, the period of of pag-iyak-iyak, pag wallow o kaya pagmukmok. Tapos the period of pagmukmok is over. Ganon. So, pwede din na yung iba sa inyo as what I've mostly seen sa collective. Yung iba sa inyo merong partner na winaldas yung pera. Winaldas yung ipon yung dalawa. And yun yung cost ng heartbreak mo or heartache mo. At alam mo yun, kung ito yung sister-in-law mo, mother-in-law mo, kumakampi pa siya, alam mo, syempre, kakampihan niya yung anak niya. Kakampihan niya yung kapatid niya. Hindi sila nakakatulong. And parang you just want to get out of that. Parang, can we not? Parang, hindi ka nakakatulong, Ma'am Shi. So, parang layuan mo ako. It's either sasabihin ngayon na darating na yung panahon na sasabihin mo na yun sa kanya finally, o parang maglalakas ka lang ng loob na sabihin respectfully na hindi po kayo nakakatulong, hindi po healthy sa amin ang ginagawa ginagawa ninyo. So, parang layo-layo po kayo ng konti. Hindi ko alam kung paano sasabihin niya ng maganda, pero parang ganun yung um, magiging goal ba? Magiging goal mo na sabihin this Aries season. So, kung ikaw ay cross-watcher at balak mong awayin pa si Scorpio, ingat ka kasi malakas ang loob ni Scorpio ngayon. Sasabihin niya kung ano yung truth niya. Mayroong maaaring naguguluhan ka dun sa energy ng tao niya. Parang hindi mo alam kung if he or she has your best interests in her heart, kung mahal ka ba niya as part of the family o sinasadya niya lang yun. So, merong confusion on that end. And tinatry mo pa sigurong intindihin at kailangan pang planuhin ng mabuti. Kailangan mo pa ng clarity kung anong gagawin mo sa kanya kasi masyadong malakas ang energy ng tao na yan. At surrounding that is yung complication na yun nga, merong ginawa yung partner mo na nag-cause sa'yo ng heartache, nasaktan ka meron silang ginawa. Ang clarification na lumabas dito, it could be anything pero ang clarification na lumabas dito ay may kinalaman sa pera. Maaring iba sa inyo pinamanahan o nanalo sa, I don't know, raffle, o kaya nakuha mo yung 13th month, delayed lang, may windfall of money na parating or may swerte, not necessarily din kasi pera siya, pwede kasing lupa, basta swerte na dumating sa buhay mo. At nasaktan ka kasi yung swerte na yon ay hindi inalagaan ng mga tao sa paligid mo o pwede din na yung mga tao sa paligid mo nagkaka-interest doon at hindi iniisip yung kapakanan mo. Kung ano man yung mapag-desisyon mo this month, feeling ko the universe will be in your favor. Kung matagal ka naghihintay ng sign, ito na ang sign na gawin mo kasi you've been trapped or you've been, nabudol ka na for the longest time. So, it's time na to quit. Listen to the little creature in your belly. Manalig ka at pakinggan mo yung sinasabi sa'yo ng kutob mo. Yun lang yan. Pakinggan mo yung sinasabi sa'yo ng kutob mo kasi yun ang tamang gawin. Yun ang kahihinatnan man nun ay magiging maaaring mag-cause ng emotional turmoil o hindi sadness, kanya malulungkot ka man sa outcome nun, pero yun ang tamang gawin. Kung ano yung sinasabi sa'yo ng kutob mo, sundin mo. Si Scorpio ay malakas ang mga kutob sa mga bagay-bagay. Kung hindi mo nare-realize yun, now is the time na ma-realize na isa ka sa mga powerful na signs, yung kutob mo malakas, at iba yung connection nyo sa psychic, whatever. At kaya pakinggan mo kung ano yung sinasabi sa'yo ng bulong na yan. So, iwan ko na yun doon, Scorpio. Salamat sa pagbisita at sana makita ko yun ulit. Like, share, and subscribe lamang po. At sana makita ko yun next time. Ako po si A and see you soon. Bye!